yung offer ko sa kanya talaga sa apprenticeship, sabihin na natin, hindi talaga siya apprenticeship, pero more on mentorship. Gusto ko rin ma-develop yung character niya, yung identity niya, yung mindset ba. Lahat, yung personality niya, kung paano niya i-market yung sarili niya sa ibang tao. Sinasabi mo, passion yung pagtatato. Pero kung wala kang disiplina, wala kang grind, hindi mag-evolve yung art na gusto mo. Learning ng pagtatato is never ending siya. Araw-araw po dapat may tutunan ka kahit tagal ka na sa industriya ng pagtatato, ano? Ano naman yung ine-expect mo sa akin as your mentor? Parang gusto ko pang mag-improve sa pagtatato. Yung malinis ba yung mga paglilinya sa pag-shading, lahat. Tapos yung sa pag-usap, sir, yung mga ganun. Para bilang apprentice, alam nyo na. Para di naman bumababa ang value. Ano na yun. Ilang years na ba ako nagtatato? 8 years. Tapos 2 years na ako nag-full-time artist. Doon sa 2 years na yun, talaga locked in ako doon sa pagtatato. Doon sa part na yun, madali lang kita matuturuan doon. About naman doon sa mindset, pag-develop ng character, mas lalo ko din pinupush yung sarili ko na improve ka doon. Kasi ngayon, kung tattoo artist ka lang sa eksena, madami. Makahawak lang ng tattoo machine, feeling nila artist na sila. Kailangan nila mag-undergo ng process, like ganito, apprenticeship. Step by step kasi, like, ikaw being an artist, pag sinabing artist ka na, syempre, ang titingnan sa'yo is yung portfolio mo, tapos, how you present yourself. Basta hindi lang sa social media, paano kayo may pag-usap, off and on cam. So ayun, hanggang dito na lang ang part 2 ng episode 1. Abangan nyo yung mga susunod na episode at part namin. Abang lang kayo. Let's get it! Ah, yeah.